Lumuluha sa pag-iisa.
Ama namin, Yahuwah, aming Aba, aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Narito na po ang iyong mga abang lingkod. Buong puso po kami amang nagpapasalamat sa pagkakataong ganito na patuloy mo sa aming ipinagkakaloob. Nagpapasalamat kami sa buhay at lakas na patuloy mo sa aming ipinahihiram. Kung kaya't pinupuri ka ng aming puso, sinasamba namin, Ama, ang iyong banal na pangalang Yahuwah. Ikaw ang aming Aba na laging nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Patuloy mong hinahatdan kami ng mga aral mo, ang iyong mga turo na kung saan dito nakasalalay, nakaangkla ang aming pananampalataya. Ang iyong mga aral ang siyang ginagamit naming pamantayan sa aming pakikipamuhay sa sanlibutan ito. Kaya naman, labis kaming nagpapasalamat. Abot-abot ang aming pasalamat, Ama, kapag ka sumasapit ang mga ganitong pagkakataon, sapagkat muli na namang kakain ang aming mga kaluluwa. Mga aral mo na aming isinisimpan ng upang sa ganon gamitin namin sa aming mga pamumuhay, sa aming mga pagpapasya sa aming buhay. Huwag kaming maligaw ng landas. Magpatuloy kami hanggang matapos namin ang aming takbuhin. Ama namin, Yahuwah, nakikiusap po kami sa iyo ngayon. Ang iba sa iyong mga anak ay may mga karamdaman. Wala kaming ibang inaasahan, Ama, na tutulong sa amin, na magliligtas sa amin, kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang tanging makapagpapagaling. Ikaw lamang, Ama, ang siyang tanging naming sandigan na tutulong at magmamalasakit sa bawat isa sa amin. Sa pag-aaral namin ng iyong mga salita ngayon, Ama, lingapin mo po ang iyong mga abang lingkod. Marami sa amin hindi marunong manalangin. Umaasa lamang kami, Ama, sa tulong mo, sa iyong magagawa sa bawat isa sa amin, sa iyong awa at sa iyong mga pagpapala. Sa pagkakataong ito, ipagkalooban mo kami ng karunungan, ng pang-unawa, upang lubos naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin. Ito naman ay siyang ilalagay namin sa aming puso at isipan upang kami matuto mula sa iyo, mula sa aming Panginoong Yahushua. Panginoon naming Yahushua, salamat po ng maraming marami. Tulad po ng aming inawit, ang iyong kamatayan upang tubusin ang aming mga kasalanan, kahayagan ng pag-ibig sa amin ng ating Ama. Salamat ng maraming marami. Hindi kami karapat-dapat. Dapat kami ang mamatay sa aming mga kasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig ng ating Diyos, isinugo ka upang tubusin ang aming mga kasalanan. At dahil dito'y nagkaroon kami ng malinaw na pag-asa sa pangako mong kaligtasan. Sumasampalataya kami, Ama. Dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Basbasan mo po ang aming mga sinimpang handog na magagamit namin, hindi lamang sa pamumuhay
kundi ganun din magamit ng iyong banal na assembly sa pagpapatuloy nito sa pagtuturo sa marami pang mga tao upang maraming mga tao ang makabilang sa mga ililigtas mo pagdating ng araw. Sumasampalataya kaming dininig mo na po, Ama, ang lahat ng aming mga samo. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom, mga mahal naming kapatid. Binabati namin kayo ng isang mabiyaya at masaganang araw ng Sabat. Saan mang pagdako kayo naroon, sa amang panig ng daigdig. Ang paksa po ng ating pag-aaralan ngayon, tulad ng inyong nakikita sa ating mga TV screen, mabisang panalangin. Ang mabisang panalangin, mga kapatid, ay bunsod ng isang matyagang pananampalataya. Kaya yung subtitle ng ating paksa, matyagang pananampalataya. Alam nating lahat ang halaga ng panalangin sapagkat ang panalangin ang siyang pinaka-intimate na paraan ng ating pakikipag-usap sa ating Diyos on a personal level. Tulad ng isang anak na nakikipag-usap at nakikinig sa kanyang ama. Sa panalangin ay ipinakikita natin sa ating ama na kailangan natin siya sa ating buhay sapagkat siya po ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Sa panalangin din, lubos na nakikilala natin ang ating Diyos sapagkat kung palagi po tayong nananalangin, ay naaarok natin ang kanyang kalooban. Nalalaman natin ang kanyang kalooban na ang sinusunod naman natin palagi ay ang kalooban ng ating Ama. Higit po sa lahat, mga mahal na kapatid, ang mabisang panalangin ay lalong nagpapatibay ng ating kaugnayan sa ating Diyos. Sino po ang nagturo sa atin ng halaga ng mabisang panalangin? Magsimula po tayo ng pagbasa sa aklat ng Lucas 18, ang talata po ay 1. Isinalaysay ni Yahushua ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sino po ang nagturo sa atin ng halaga ng mabisang pananalangin? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Nagsalaysay siya ng isang talinghaga
At sa talinghagang yan, saan po nakaukol, mga kapatid? Nakaukol po na dapat lagi tayong manalangin. Bakit po tayo dapat laging manalangin? Upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi po pinag-uusapan, mga kapatid, kung dapat manalangin, kundi dapat palaging manalangin. Bakit mahalaga ang palaging nananalangin, mga kapatid? Kung tayo po ay nananalangin, ay matututo tayo kung paano manalangin ng mabisa. Ano po ang bunga ng mabisang panalangin? Hindi tayo panghihinaan ng loob. Ibig sabihin, kapag hindi tayo pinaghihinaan ng loob, yung ating confidence ay nabuboost. Palagay ang ating loob sa lahat ng mga bagay. Magkaroon man tayo ng suliranin dahil palagi tayong nananalangin, itinitiwala lamang natin sa ating Ama ang mga bagay na hindi natin kaya, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ang Diyos ang gagawa ng mga yan. Sino po ba ang isang halimbawa ng tala sa Biblia na laging nananalangin? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Yahushua. Ang ating Panginoong Yahushua, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Biblia, nakitaan natin na palaging nananalangin. Kung ang ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, palaging nananalangin, mas lalong dapat tayong kakitaan ng kasipagan sa pananalangin. Sasabihin ba ng iba, masyado akong busy kaya hindi ako uh, abala ako para manalangin. Hindi po. Hindi po pwede natin sabihin yung ganun. Pagka sinabi nating busy tayo, hindi tayo makapanalangin, para na rin natin sinabing ayaw nating makipag-usap sa Ama. Meron pa po bang mas higit na abala pa o mas busy pa sa na tao sa mundong ito maliban sa ating Panginoong Yahushua? Ganun pa may nakukuha pa rin niyang manalangin palagi. May banggit po sa Biblia, si Apostol Juan, mga kapatid. Ang sabi niya, kung isusulat lamang sa aklat ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Yahushua, wala pong sapat na silid upang paglagyan ng mga aklat na isusulat. Sino po sa tala ng Biblia ang nananalangin ng higit kaysa kaninuman? Kaya siya nakagawa ng napakaraming bagay. Ang ating Panginoong Yahushua po. Kung tayo ay palaging nananalangin, nakakagawa tayo ng maraming bagay. Nakikita po ba natin yung kaugnayan? Yung pagkakaugnay? Na kung tayo ay nananalangin palagi, mas marami tayong dakilang magagawa para sa Diyos at para sa ating buhay. Sino po naman ang nananalangin na sasagutin ng ating Diyos? Sino po ang sasagutin ng Diyos kung sila ay nananalangin? Aklat po ng Mateo 21, talatang 22. Ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Sino po ang sasagutin ng Diyos kapag sila ay nananalangin? Yun pong nananalangin na may kalakip na pananampalataya. Mga kapatid, kung walang kalakip na pananampalataya ang ating panalangin, may saysay po ba o wala? Ito po ay parang isang ingay lamang, parang isang ungol para po doon sa mga may pananampalataya. Asahan na natin na sasagutin ng Diyos ang kanilang mga dalangin.
dahil sa sinalita ng ating Panginoong Yahushua na ang lahat ng mga bagay na ating hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay ating tatanggapin, mga kapatid. Ano naman pong uri ng pananampalataya ang dapat nating taglayin? Pakinggan po natin ang nakasulat sa aklat ng Santiago, 1, mga talatang 6 hanggang 8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Anong uri naman po ng pananampalataya ang dapat nating taglayin kapag tayo ay dumadalangin? Pananampalataya po na walang anumang pag-aalinlangan. Kasi po, kapag tayo ay nag-aalinlangan sa ating panalangin, agad pong natatapos o napuputol na yung ating panalangin. Ano pong ibig sabihin nung natatapos kaagad yung ating panalangin dahil panalangin wala namang pananampalataya? Saan po ba itinulad ang isang nananalangin nga pero may pag-aalinlangan? Itinulad po sa isang taong may dalawang akala. At dahil sa siya ay may dalawang akala, hindi siya matatag sa kanyang paninindigan. Hindi rin matatag yung kanyang pananampalataya. Nananalangin ka sa Ama, naghahanap ka ng hanap buhay, trabaho. Nag-submit ka na ng resume, lahat ginawa mo na. Yung interview, natapos mo na. Pero pag uwi mo, sinasabi mo sa sarili mo, yung kasama kong in-interview, mukhang mas magaling, baka siya ang makukuha. Hindi tayo nagtiwala sa ating sarili, mga kapatid. Higit sa lahat, hindi tayo nagtiwala sa ating Ama nung tayo ay nanalangin na magkaroon sana tayo ng hanap buhay. Hindi lamang po yan. Isang halimbawa lang po yan. Yung taong may dalawang akala, hindi matatag. Bakit hindi siya matatag? Sapagkat sa kanyang panalangin, minsan ay nagtitiwala siya, kung minsan naman ay hindi. Ang sabi sa ating binasa, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Kaya po natin nasasabi na may pag-aalinlangan ay agad at ang pag may pag-aalinlangan ay agad natatapos o napuputol ang ating dalangin. Bakit po? Kasi may pasya na. Ano po ang pasya? Ang sabi, huwag isipin ng taong yon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Nanalangin ka, pero nagdadalawang isip ka. Hindi ka nagtitiwala, hindi ka matatag. May pasya na agad yon. Kaya yung panalangin mo hindi patapos, para sa Ama tapos na yon. Ano po ba ang bumubuo o nagdidikta sa pananampalataya ng tao? Ang nagdidikta sa ating pananampalataya ay ang ating kalagayan sa buhay, mga pangyayari sa ating buhay. Mga bagay na ating nauunawa dahil nakikita natin. Kung sa ganito po lamang nakaangkla ang ating pananampalataya, mga kapatid, hindi po sapat, mababaw, mabuway. Maaring maitulad sa sinabi ng Panginoong Yahushua na isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumuhos ang ulan, lumakas ang hangin, hinampas ang bahay na yun, nagiba ang bahay na yun, at nagkawasak-wasak. Ganoon din ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kung hindi matibay ang sandigan, madaling mawasak.
Ano po dapat ang sandigan ng ating pananampalataya? Hindi po yung mga pangyayari sa buhay natin, hindi yung nakapaligid sa buhay natin, kundi nakasandig dapat ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, hindi sa mga bagay sa ating kapaligiran. Hindi nakasandig sa kung ano yung ating pananaw sa mga bagay-bagay. Dapat ang ating pananaw ay nababago, na tawag na transformative, nababago ng mga aral at mga salita ng ating Diyos. Ang panalangin may kalakip na pananampalataya ang siyang may kapangyarihang baguhin ang kalagayan natin sa buhay at ang ating pananaw sa buhay. Sino po ang isang halimbawa na lingkod ng Diyos na nanalangin may pananampalataya at walang anumang pag-aalinlangan? Sa aklat po ng unang hari, 18, talata ay 41 hanggang 44. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Humayo ka, kumain at uminom dahil paparating na ang malakas na ulan." Kaya humayo si Ahab para kumain at uminom. Pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel at nanalangin na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tumingin sa dagat." At sinunod ito ng utusan. Pagbalik niya kay Elias, sinabi niya, "Wala po akong nakikita." 7 beses na sinabi ni Elias na bumalik siya at tumingin. Nang ikapitong pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, "May nakita po akong ulap na maitim na kasinlaki ng palad ng tao na pumapaibabaw mula sa laot." Kaya sinabi ni Elias, "Humayo ka at sabihin kay Ahab na sumakay siya sa kanyang karwahe at umuwi bago pa siya maabutan ng ulan." Sino po ang isang halimbawa na lingkod ng Diyos na nalanging may pananampalataya, walang anumang pag-aalinlangan? Si Propetang Elias po. Ano ang sinabi niya kay Haring Ahab? Sabi niya, "Humayo ka, kumain at uminom dahil paparating na ang malakas na ulan." Ano naman ang ginawa ni Elias? Si Propeta Elias naman po, umakyat sa bundok ng Carmel, nanalangin, nakaluhod at nakayuko sa lupa. Pagkatapos niyang manalangin, ano ang sinabi niya sa kanyang katulong, kanyang utusan? Umakyat kaan niya at tumingin sa dagat. Sumunod yung utusan. Pagbalik niya kay Elias, sinabing, "Wala po akong nakikita." Ilang ulit siyang inutusan ni Elias, mga kapatid? 7 beses. Siguro po, kung tayo yung inutusan na yun, baka sa ikatlong utos pa lang, sumuko na tayo. Gaano po katibay, mga kapatid, ang pananampalataya ni Elias? Si Elias po, bago pa man niya makita ang ulap na maitim, naririnig na niya ang ugong ng malakas na ulan. Siguro kung tayo yun, mga kapatid, kailangan makita muna natin yung ulan o yung ulap bago tayo maniwala na may paparating na ulan. Pero ang dapat tayong sumampalataya kahit hindi natin nakikita yung maitim na ulap na katulad ng nakita nung utusan ni Elias. Mga kapatid, sabi po sa aklat ng Santiago 5:17, si Elias ay taong tulad din natin. Taimtim siyang nanalangin na huwag umulan. At hindi nga umulan sa lupain sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Nang siya'y manalangin upang umulan, bumuhos ang ulan mula sa langit. Ito po yung ating tandaan. Ang panalangin ay mabisa hindi dahil sa may dakilang tao
gaya ni Propeta Elias, nananalangin sa Diyos, kundi dahil mayroon tayong dakilang Diyos na puspos ng pag-ibig, buong pagmamahal na diringgin ang ating dalangin. Ang tapat na panalangin, mga kapatid, ay lalong naglalapit sa atin, sa ating Diyos. Paano po tayo matututong manalangin na may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Mateo 7, mga talata ay 7 hanggang 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Paano po tayo matututong manalangin na may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan, mga kapatid? Magpatuloy lamang po tayong humingi, patuloy tayong humanap, patuloy tayong kumatok. Kung minsan po, kapag tayo ay nananalangin, maaring ang iba sa inyo ay nararanasan na ito, hindi pa natatapos yung ating panalangin, ipinagkakaloob na kaagad ng Ama ang ating hinihingi. Hindi po ba? Ito ay dahil sa pananampalataya na ating taglay. Subalit kung minsan naman, kung tayo ay nananalangin, para bang hindi ito nadirinig ng ating Diyos. Dahil hindi sinasagot yung ating dalangin. Ano po ang dapat nating gawin kung hindi agad nasasagot ng Diyos ang ating dalangin, mga kapatid? Huwag tayong titigil. Magpatuloy lamang po tayo sa ating panalangin. Ibig pong sabihin ng ating patuloy na pananalangin ay nagpapatuloy tayo sa paghingi. Ang sabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Magpatuloy tayo sa ating panalangin, ibig sabihin, nagpapatuloy tayo sa ating paghingi. Ano po ang sabi ng talata? Ang bawat humihingi ay tatanggap. Ano pa po ang dapat nating gawin? Patuloy tayong humanap. Ano po ang sabi sa ating binasa? Ang bawat humahanap ay makakatagpo. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Hanapin po natin ang kalooban ni Yahuwah. At dito'y matatanto natin kung bakit hindi pa ibinibigay ang ating hinihiling. Tandaan po natin, mga kapatid, kung akala natin hindi dinirinig ng Diyos ang ating dalangin, hindi po. Baka po hindi pa panahon o hindi pa oras. Baka kapag ipinagkaloob sa atin ng Diyos yung ating hinihingi, eh baka ikapahamak natin o baka ikahiwalay natin. Ikalawa po, baka kaya hindi ibinagkakaloob kaagad yung ating hinihingi. Mayroong hinahanap sa atin ang ating Ama. May ipinagagawa muna sa atin si Yahuwah na dapat nating gawin. O kaya naman, ikatlo, baka naman may bagay na ipinauunawa sa atin ang ating Diyos na mayroon tayong dapat munang matutunan. Baka naman kasi yung ating hinihiling, hindi natin lubos na nauunawa na kapag ating tinanggap, baka atin ngang ikapahamak. Kaya baka mayroong gustong ipaunawa sa atin ang ating Ama. Anuhin po natin. I-analyze nating mabuti. Ikaapat, baka kaya naman ang ating hinihingi hindi makakabuti sa atin. Isa po yun sa mga dahilan na hindi ipinagkakaloob yung ating dalangin sapagkat alam ng ating Ama, hindi yun makakabuti sa atin. Ano pa po ang dapat nating gawin? Magpatuloy lamang po tayo na kumatok. Ano po ang ibig sabihin nito? Magtiyaga po tayo sa ating panalangin.
huwag agad susuko. Ano po ang garantyang ibinigay sa kumakatok, mga kapatid? Bawat kumakatok ay ano? Pagbubuksan. Ano po ang aral na nakapaloob sa mga talatang ating binasa, mga kapatid? Matyagang pananampalataya. Sa pamamagitan po ng ating pagtityaga, lumalago ang ating pananampalataya. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, natutuhan natin ang kahalagahan ng pananalangin. Itinuturo po sa atin ng ating Panginoong Yahusya at ng ating Yahuwah Aba ang mabisang panalangin. At natutuhan po natin na ang mabisang panalangin ay panalangin ng may buong pagsampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Kaya itinuro po kung sino ang dapat nating pamarisan. Ang isa na rito ay si Elias na nanalangin at nang manalangin siya, tumigil ang pag-ulan at nang manalangin siya uli at hiningi niyang umulan at nasumpungan ni Ahab ang katuparan ng kanyang pananalangin. Higit sa lahat na dapat nating tularan ay ang ating Panginoong Yahusya na sa lahat ng pagkakataon ay nananalangin. Ngayon po, natutuhan din natin na kailangan huwag tayong susuko, magpatuloy tayong kumatok, magpatuloy tayong humanap, at magpatuloy tayong humingi. Paano po tayo magpapatuloy at matyagang kumatok sa ating mga panalangin? Ito po ang sagot sa Lucas 11:5 hanggang 8. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isang kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Paano po inilarawan ng ating Panginoong Yahusya sa pamamagitan ng talinhaga ang nananalangin at patuloy na kumakatok, ang hindi sumusuko? Ito po ay inahilintulad niya sa isang tao na nangangailangan ng tinapay. Anong oras po nung mangailangan siya ng tinapay? Hating gabi. Hating gabi. Ibig sabihin po, 10 oras na ng gabi. At yung kaibigan niya na kinakatok niya, ang sabi sa kanya, huwag mo na akong abalahin. Kami matutulog na ng aking mga anak. Ngunit ano po ang sabi ng ating Panginoong Yahusya? Kung siya'y magpupumilit, ibig sabihin po magpapatuloy siyang kumatok. Babangon ang kanyang kaibigan upang ibigay ang hinihingi niya. Alam natin sa mga panahon na yon,
Walang 24-hour na tindahan. Walang panaderya na 24 hours o walang 7-Eleven. Kaya kailangan po, nangangailangan talaga magpatuloy na kumatok. Ibig sabihin po, nagpupumilit, nagpupursige, at yung kanyang pag-asa at pagtitiwala, inilalagay niya doon sa kaibigan niya. Sa atin po, yung ating pag-asa ay inilalagay natin sa ating Yahuwah Aba na ating tinatawagan sa ating panalangin. Kung sa simula po at kumatok tayo sa pinto ng ating Yahuwah Aba at hindi tayo pinagbuksan, ano po ang dapat nating gawin? Bumalik po tayo at kumatok na muli. Kung hindi po tayo babalik at kakatok na muli, maaaring isipin na may ginawa na tayong iba o nagtungo tayo, humingi tayo ng tulong sa iba. Yung pong patuloy na pagkatok ay nangangahulugan ng pag-asa at pagtitiwala natin sa Diyos. May gusto po akong itanong sa inyo, kailan po kadalasang tumatawag ang mga tao sa Diyos? Yung sinabi kong mga tao, ibig sabihin po, yung mga pangkaraniwan tao, yung mga tao sa iba't ibang relihiyon, hindi tayong nasa assembly. Kailan po sila tumatawag sa Diyos? Kapag ka po narinig na nila yung sinabi nung manggagamot, pasensya na kayo, wala na kaming magagawa. Hindi na po malulunasan yan, yung sakit niya. Kaya ipasa Diyos na natin. Sa mga ganong pagkakataon lamang sila tatawag sa Diyos. Ano po ang dapat gawin ng tao? Sa simula pa lang, tatawag na. Kaya hindi natin sinasabi na, oh, huwag kayong kukonsulta sa doktor. Kundi, bago pa kayo kumonsulta sa doktor, tumawag muna kayo sa Diyos. Hingin ninyo ang tulong ng Diyos. At ituturo sa atin kung anong dapat natin gawin kasama na ng pagpunta sa manggagamot. Habang pumupunta tayo, patuloy tayong dapat nananalangin upang maipakita natin na ang ating pag-asa ay sa ating Yahuwah Aba lamang at sa ating Yahushua HaMashiach. Kaya dapat po manalangin tayo ng buong ningas. Sa atin pong pananalangin, magpatuloy tayong humingi ng ating pangangailangan, magpatuloy na hanapin siya, at magpatuloy na kumatok sa Kanya. Ito po ang ibig sabihin ng umaasa sa Diyos sa panalangin. Kailan po tayo higit sa lahat dapat umasa sa ating Yahuwah Aba sa pananalangin? Ito po ang sagot sa unang Samuel 1:5-7. Pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hana dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkakaanak, dahil ginawa siyang baog ng Diyos. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ni Yahuwah, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Kailan po tayo dapat higit sa lahat umasa sa ating Yahuwah Aba sa pananalangin? Kung meron po tayong matinding kapighatian, ang nabasa po natin ay tungkol kay Elkana na dalawang asawa niya, si Hana at si Penina.
Si Hana na mahal niya, hindi magkaanak. Kaya po ang nangyayari, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Sapagkat sa bayang Israel po, kapag ang isang babae ay may asawa at walang anak, iyon po ay malaking kapintasan. Kaya hirap na hirap ang loob ni Hana sapagkat lagi siyang iniinis ni Penina. Ngayon po, kadalasan po ang panukala para sa atin ay nakatago sa ilalim ng ating matinding kalungkutan at paghihirap. Malalim ang kalungkutan, ngunit kung aarukin natin ang kailaliman, ay makikita natin ang layunin at panukala ng Diyos. Kaya ito pong si Hana ay nakaranas ng matinding dalamhati. At ang dahilan ay isinara ang kanyang bahay bata ng Diyos. Naging baog siya. Bakit po isinara ng Diyos ang kanyang bahay bata? Sapagkat may dakilang panukala ang Diyos para sa kanyang bahay bata. Kaya lang, dapat pong malaman muna ni Hana kung ano ang panukala ng Diyos. Kaya kailangan pong tumingin siya ng malalim doon sa kanyang dalamhati upang matuklasan ang panukala ng Diyos. Kaya ano po ang ginawa ni Hana upang kanyang masumpungan ang malalim na panukala ng Diyos sa kanyang dalamhati? Pagpatuloy natin sa unang Samuel pa rin, 1:9-11. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ni Yahuwah sa Shilo, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ni Yahuwah. Nangako si Hana kay Yahuwah. Sinabi niya, "O Yahuwah, makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok." Ano po ang nangyari? Ano po ang ginawa ni Hana upang kanyang masumpungan ang malalim na panukala ng Diyos sa kanyang dalamhati? Tumayo siya at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Ang ibig sabihin po, maningas na nanalangin ng buong pananampalataya. Kaya yung pong dalamhating nadarama niya, hindi niya binaliwala, kundi dinala niya sa ating Panginoon Diyos. Sinabi niya. At ano po ang ipinangako ni Hana kay Yahuwah Aba? Ang sabi niya, kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po siya pagugupitan ng kanyang buhok. Kaya ano pong ginawa ni Hana? Inilagak niya ang kanyang kapalaran sa pagpapasya at panukala ni Yahuwah. Natuklasan niya yung panukala ni Yahuwah para sa kanya.
Ano po ang nangyari matapos manalangin si Hana kay Yahuwah? Unang Samuel pa rin, 1:19 hanggang 20. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkanah at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba kay Yahuwah. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Hana at sinagot ni Yahuwah ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, hiningi ko siya kay Yahuwah. Ano po ang nangyari matapos manalangin si Hana kay Yahuwah? Binuksan po ni Yahuwah ang kanyang bahay bata at siya'y nagdalang tao. Bakit po? Sapagkat inihandog ni Hana kanyang anak upang maglingkod kay Yahuwah. Ito pala ang panukala ng Diyos dahil sa kanyang pagdadalamhati. Nais niya na ihandog ni Hana ang kanyang anak para kay Yahuwah. Kung hindi po isinara ng Diyos ang bahay bata ni Hana, malalaman kaya niya ang higit na malalim na dahilan sa pagkalalang kay Samuel? Hindi po. Kung binaliwala niya yung kanyang dalamhati, hindi niya malalaman. Kaya kung minsan po, makikita natin sa kailaliman ng ating mga kalungkutan ang higit na malalim na panukala, plano ng ating Diyos dahil sa ating dalamhati. Kaya po si Samuel ay pinanganak ni Hana, naging isang hukom, propeta, at siya ang sumulat ng mga aklat na nagtataglay ng kanyang pangalan. Hindi lang po siya naging propeta, kundi tinatagpan niya ang paaralan para sa mga propeta ng Diyos. Kaya napakadakila po ang panukala ng Diyos para kay Samuel, para kay Hana. Kaya kung mayroon po tayong napakalalim na dalamhati o kalungkutan, maaaring mayroong panukala sa atin ang ating Yahuwah Aba. Yung po ang dapat nating alamin. Kaya kailangan paigtingin natin yung pong ating pakikinig, pakikiramdam sa mga nais na sabihin sa atin ng ating Yahuwah Aba. Kaya ano po ang dapat nating idalangin sa ating Diyos kung nagkakaroon tayo ng mga dalamhati? Dalangin po natin, ano po ba ang dapat kong matutuhan? Ano po ba ang nais mong mangyari sa akin? Ano po ba ang nais mong gawin ko? Ano po ba ang panukala mo sa aking paglilingkod sa iyo? Ipinangangako ko po na gagawin kong lahat ang nais mo. Yan po ang ipanalangin natin. Kapag yan ang ipinanalangin natin, ang Diyos ay pakikita sa atin ang kanyang panukala kung bakit tayo nagdaranas ng kirot at dalamhati sa buhay. Matuklasan natin yung kanyang panukala para sa atin. Kaya ano po ang dapat nating ipanalangin sa ating Diyos ngayon? Huling talata na ating babasahin, mga awit 27:7 hanggang 10. Pakinggan mo ako, Yahuwah, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahuwah, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y
nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin, ang iyong lingkod. Huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina. Si Yahuwah ang sa akin ay mag-aaruga. Ano po ang dapat nating ipanalangin sa ating Diyos ngayon? Ipanalangin natin sa ating Yahuwah Aba na huwag tayong iiwan at huwag tayong pababayaan. Bakit po nakatitiyak tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Yahuwah Aba? Ang sabi po sa talata, itakwil man tayo ng ating ama at ina. Si Yahuwah ang siyang mag-aaruga sa atin. Wala naman po sigurong mga magulang, bihirang mga magulang ang nagtatakwil sa kanilang mga anak. Kung minsan, may ilang magulang pinaampon ng kanilang mga anak sapagkat wala silang kakayahan na palakihin ang mga ito. Ano po ang sabi? Ang pangako ng ating Panginoong Yahuwah, itakwil man tayo, maaring ang mga magulang natin, matatanda na, hindi na tayo kayang alagaan pa. Ano po ang sabi? Ako ang mag-aaruga sa inyo. Ang katunayan, mga mahal na kapatid, tayo po na tinawag sa assembly, ang binayaran ng dugo ng ating Panginoong Yahushua, ang Masiya. Inampun na tayo ng ating Yahuwah Aba. Bagamat tayo'y masasama, bagamat tayo'y puspos ng pagkakasala at mga pagkukulang, itinuring niya tayong mga anak na lalaki at mga anak na babae. At dinirinig niya ang ating mga panalangin. Marami sa atin, lalo na yung may maraming taon ng binilang sa paglilingkod sa Diyos. Naranasan na natin ang pagtugon ng ating Panginoong Yahuwah sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya ano po ang kailangan ninyo, mga mahal na kapatid? Kayo ba'y may mga mabibigat na karamdaman? Lumapit tayo sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating Yahushua HaMashiach sapagkat marami ng pinagaling. Marami sa atin pinagaling niya. Nasa bingit ng kamatayan. Kayang-kaya niyang iligtas sapagkat siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pakinggan natin ang kanyang pagtawag sa atin. Kapag tumawag siya at lumapit sa atin, sabihin natin sa kanya, nariyan ako, o aking Yahuwah Aba, sasambahin kita. Kaya sa pagkakataong ito, lahat ng nasa ating kaloob-looban, ilahad nating lahat sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating Yahushua HaMashiach at kanilang aabutin, didinggin ang lahat ng ating mga panalangin. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po, o dakila naming Aba, sapagkat tinuruan mo kami kung paano kami dapat manalangin sa iyo. Dapat pong magtiwala kami, dumalangin kami
ng may buong pananampalataya, buong pag-asa sa iyong gagawin sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sapagkat marami sa amin ang nadama na ang iyong pag-aaruga, ang iyong pagkukup sa amin nang kami magkaroon ng mga mabibigat na karamdaman. Pinagkaling mo kami o dakila naming Aba nang kami makasagupa ng maraming mga disgrasya o dakila naming Diyos. Pinagsanggalan mo kami, iningatan mo kami. Kaya hanggang sa mga sandaling ito o dakila naming Ama, may buhay at may lakas pa kami na ginagamit namin sa pagsambat paglilingkod po sa iyong banal na pangalan. Magpala ka po sa lahat ng iyong mga hinirang, lalo na sa iyong mga lingkod na sa mga pagkakataong ito'y humihingi ng iyong tulong ang may mabibigat na karamdaman. O aming Yahuwah Ropeka, ang aming dakilang manggagamot, gamutin mo sana ang aming mga kapatid. Ibalik ang kanilang mga lakas na patuloy naming gagamitin sa aming pagsambat paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Ang mga nahihirapan sa mundong ito, sa kahirapan ng buhay, o dakilang Panginoon, sa iyong kayamanang hindi nauubos, ibuhos mo po ang mga pagpapala sa iyong mga lingkod. Walang makahadlang sa patuloy naming pagsambat, paglilingkod po sa iyong banal na pangalan. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya. Ikaw po ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Maraming salamat. Ibinigay mo ang iyong buhay para sa iyong mga hamak na alipin. Hindi po kami karapat-dapat sapagkat puspos kami ng pagkakasala at pagkukulang. O dakilang Panginoong Yahusya, maraming salamat. Susundan ka namin, o dakila naming Panginoon. Ikaw lamang at ang ating Aba Yahuwah, ang aming paglilingkuran. O dakilang Panginoong Yahusya, manahang kanawa sa aming mga puso. Samahan mo kami habang kami naglalakbay sa magulong sanlibutan ito. Makipamato kami sa iyo upang makatiyak po kami. O dakila naming Panginoon, makatatapos kami ng aming mga takbuhin. O dakila naming Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami, narinig mo ang dalangin ng iyong hamak na mga alipin. Ang lahat po'y hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang, mamaya po ay sisimulan na natin, okay, ipagpapatuloy natin ang klase para sa Children's Ministry. Sana po lahat ng mga magulang ay maisama natin ang ating mga anak para sila'y makinabang sa ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos diyan po sa ating Children's Ministry. At bilang panghuli, araw po ng Sunday, meron po tayong sasagawang meeting para sa lahat ng makakasama sa ating Alaskan Retreat. Ang pulong na ito ay for Sunday, 1 p.m. Pacific Standard Time.
you should have already received yung mga email sapagkat lahat po ng mga participants ay pinadala na ng email. Nandun po yung mga detalye kung ano po yung Zoom ID, kung ano po mga kailangan pang gawin bilang paghahanda sa ating nalalapit na aktibidad. Sana po makasama kayong lahat sa gagawing pagpupulong para maripaso natin lahat ng mga mahahalagang bagay bilang paghahanda sa gagawin nating aktibidad. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba, Yahushua HaMashiach, bless all of us.